Hello mga kapatid, atin pong pakinggan ang pangangaral ng isa pong pastor na napakaganda po talaga ng advice niya sa atin para sa ating pananampalataya sa Panginoon, na kailangan natin na magpatuloy lang at maging masaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Just watch this. The grace of God can make us sing when suffering. It's true. Para bang sinabi niya Apostol Pablo ng Panginoon kay Apostol Pablo, my grace is sufficient for you. Sabi po diyan, the grace of God make us sing when suffering. Sa lahat po na nakaranas ng kahirapan, kagipitan, dahil sa biyaya ng Diyos, marunong ka pa ring umawit sa ating Panginoon. And it is true, Brother Richard. We have some people in the church, youth, tatay, nanay, we got pain in our hearts. We got problems in the family. We got troubles in our job, Brother Lino. We don't have financial increase. But when we come to the house of God, we do not mention our sufferings. We do not mention our pains. We just sing for the glory of God. Ah, hallelujah. This is what I like in the church. Yes, I am sick. Yes, I got problem. But when somebody lead the singing, we have no other options and choices but to sing for the glory of God. Although we sing sometimes out of tune, minsan sintonado ang ating awit na sa ating problema, pero hindi interesado ang Diyos sa pagkasintonado mo. Interesado ang Diyos na marunong kang umawit kahit ikaw ay nakaranas ng kahirapan. Rejoice when persecuted. That's the church. Dahil lalo tayong inuusig, lalo tayong tumitibay. Habang tayo'y sinasaktan, lalo tayong naging masaya sa harapan ng ating dakilang Panginoon. And we appreciate the Lord for that, mga kapatid. Sa ating sarili lamang, hindi natin yan kaya. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, tinuruan tayo paanong tumayo, paanong magpuri, paanong maging masaya. Come on! Hallelujah! Feel free today! Feel free to shout today. Rejoice continually. There's no stopping in this rejoicing. Blessed when cursed. Kung sinusumpa ka, i-bless mo siya. Lord bless you, sister. Lord bless you, brother. Pag merong nagsusumpa sa'yo, be glad. Because that's the word of God. Rejoice. Pray for them that cursed you and despitefully used you. Because when you are experiencing those kind of walks, meaning you are on the side of God. Kahit mumurahin ka, don't give up. Kasi lahat naman tayo dito siguro nagmumura noon. Pero hindi sumuko ang Diyos sa atin. Tingnan na lang natin yung buhay natin. Galit din tayo sa mga ditong mga ingay. Galit din tayo sa mga nagtuturo sa Word of God. Pero hindi sumuko ang ating dakilang Panginoon. Ngayon pa, susuko tayo? Hindi po! Ngayon pa mga kapatid, nakabilang na tayo sa mga tao na magkaroon ng kagalakan na walang katapusan, walang hangganan. It's time to rejoice continually. Oh, come on, let's clap our hands for rejoicing. Let us bless the Lord. Hallelujah. Ngayon pa, titigil tayo? Hindi na. Wala bang panahon sa pagsuko? At salamat sa biyaya ng ating dakilang Panginoon. Wow! Dapat talaga tayong magalak at masaya. Bakit? Niligtas na tayo ng ating Panginoon. May mga taong hindi pa nakaunawa sa kanilang posisyon. May mga taong hindi pa nakakita sa kabutihan ng Diyos.
ligtas po tayo dahilan sa pangalan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan natin hindi kagaya sa nanalo ng loto. Kahit ilang milyon pa yan o bilyon yan, mauubos yan. Pero yung kaligtasan, walang pagkaubos ito. Kaya dapat lang araw-araw meron tayong kagalakan sa Panginoon. Thank you, Lord, for saving me. The salvation will work continually. Ang kaligtasan ito hindi hanggang gayon lang o bukas, hanggang senior citizen ka na, hanggang patay ka na. Hindi po. Ang kaligtasan ito ay walang katapusan hanggat sa karyan ng langit. Pagdating natin sa karyan ng langit, that is a place of eternity. Eternity means no beginning, no ending. Come on, dito meron tayong beginnings. Meron tayong beginnings of life. But in heaven, when you enter to the portals of heaven, that's a place of eternity. No beginning, no ending. You may ask, where did I came from? I don't know. You are entering to a place called no time, or time shall be no more. Dito may pasimula ang lahat. Pero sa langit, walang pasimula. Pagpasok mo sa portals of heaven, what is this? Kailan matapos ito? Wala, kasi pumasok ka sa lugar na walang katapusan. Time shall be no more in heaven. No more death. No more sickness. No more cancer. No more rheuma. No more high blood. No more arthritis. No more husband. No more wife. Because in heaven, there is no husband or wife. We are all worshipers to the Lord. Biro mo doon, walang kamatayan. Walang sakit. Time shall be no more. No more pain. No more tears in the eyes. Bakit di natin pagnanaisin ng husto yan? Dito, nag-worship tayo, napagod ka rin. Bakit may katapusan dito eh? Dito manghina ka rin. Bakit may pasimula kasi tayo? Pero sa langit, mga kapatid, walang pasimula. Bakit tayo napasok sa langit, mga kapatid? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pagpasok natin sa langit, ano mangyari, Pastor? Huwag ka nang magtanong. Dahil ang tatanong mo, wala na yan doon. Ang lahat ng nasa isipan natin, puro na lang pagpupuri sa Panginoon. Kaya yung rejoicing continually, doon sa langit natin nan mararanasan. Kaya sinasanay natin ang ating mga buhay na dito pa lang, anumang problema, anumang pagsubok, anumang hamon sa buhay, anumang klaseng sakit meron tayo, teach yourselves to rejoice. Oh, hallelujah! Dahil ang lugar nating patutunguhan ay walang makakapantay. Magkano ang bayad? Libre! Kailan tayo pupunta? Malapit na. Paano ako makarating doon? Tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Marami naman talagang ganun. Tinatakwil ka, may problema sa pamilya. Aywan ko, mga kapatid, kung marunong lang tayo mag-isip, kung pagganahin mo lang yung tamang kaisipan, please be advised. Yung utak na binigay ng Diyos sa atin, binigay yan na tama. Kaya huwag kang mag-isip ng mali sa Diyos. Dahil yung utak natin na kompleto, perfect, pwedeng patuyuin ng Diyos yan. At mawala yung tama mong kaisipan. Sabi nga ng Biblia, mangmang lang ang nagsasabi na walang Diyos. Hindi mo na kailang ipasok pa sa mental hospital.
para sabihin kang mangmang. Sabi ng Biblia, ang mga taong nagsasabing walang Diyos, mangmang. Bakit siya mangmang? Hindi na nauwaan yung kanyang buhay. Napagising sa umaga, malusog pa. Pagising sa umaga, nadilat ang mata. May hangin pang nahinga. Tapos sabihin mong walang Diyos. Mangmang ang tao. Kulang sa tamang kaisipan. Pero kung ibalik mo ang isipan mo, ibalik mo sa Diyos. Pagising mo sa umaga, salamat Panginoon. Maaring hindi man ako ka-bless kagaya sa kaila, but I am grateful. Kung hindi man ako ganong kamahal ng mama o papa ko, I am grateful na mayroong Diyos na totoong nagmamahal. Kung ang pag-uugali ko ay hindi kasing ganda sa kanila, salamat Panginoon na nandito pa rin ako at nagsusumikap na maglilingkod sa iyo. Kung ang aking mga magulang ay magtatakwil sa akin, purihin ka pa rin Panginoon. We need to be thankful when we are cast down. Kung makikita mong wala nang nagmamahal sa iyo, don't worry. When your mother and father will forsake you, the Lord will lift you up. Kung di ka man ganun na napansin ng tao, ng iba, ng leader, ng pastor, at parang naramdaman mo na ikaw ay parang hindi man ako importante rito sa church, don't worry. May Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag nating iasa ang ating buhay sa tao. Huwag mong iasa ang buhay mo kay pastor. Ilagay natin ang lahat sa ating dakilang Panginoon. Kahit hindi ka papansinin ng iyong son servant, magsimba ka lang sa Panginoon. Kahit hindi ka pa nakamayan ni pastor mula nung nagsimba ka rito. Maaring 5 taon ka na nagsimba, hindi ka pa nakamayan ni pastor, huwag kang lumayo sa Panginoon. Patuloy ka lang. Ang importante, malapit ka sa Panginoon. Ang importante, pinagpala ka ng Panginoon. Ang importante, pinagaling ka ng Diyos sa iyong karamdaman. Ang importanteng malaman natin na may Diyos na nagmamahal sa ating mga buhay. Because God wants us to rejoice. Don't be sad. Please don't be sad. Paul said, rejoice evermore. Huwag tayong maging malungkutin. Huwag tayong makabatid na parang walang nagmamahal sa atin. Huwag mong isipin yan. Pagkos ang isipin natin, magalak ako magpakailanman. Rejoice. Yung iba parang nalungkot ka. Hindi man lang binanggit yung pangalan ko. Yung iba 10 bisis na ulit na binanggit. Pero yung pangalan ko kahit inisyal lang, wala. Nung umawit ako, napagalitan pa. Pero yung may umawit na sintunado, pinasalamatan. Nagdala ko ng maraming bisita, wala man lang binanggit ang pangalan ko. Pero yung pasaway, nabanggit pa. Basta mag-umpisa ka ng pains. You cannot move on but to look for the negative things. Don't be covered with negative things. You cannot start the engine if you will stay only negative. The battery needs positive and negative. Pag mag-join yan, aandar ka. Kaya ang iba, naiwan na lang kasi puro negative. Kahit na yung start ng Panginoon, walang andar. Kasi ayaw makita ang kabutihan ng Panginoon. Maraming mga sasakyan dyan, mga patid, lahat ng sasakyan, pinagana yan dahil sa battery. Anong meron sa battery? Negative and positive. May linya sa positive, may linya sa negative. Pag paandarin mo, aandar. Pero kung negative lang yan, walang positive, kahit brand new yan. Kahit guwapo ka. Kagaya dito.
Kay talented ka, pero puro negative, hindi ka lalago. Pero pinagsama mo yung problema at pagsubok at nilagay mo sa kamay ng Diyos, patuloy kang magsasamba. Tatakbo ka ng tatakbo. Hallelujah. Kahit luma na nung sasakyan, basta condition ang battery, tatakbo, aandar. Kaya sabi ni Apostol Pablo, rejoice evermore. Huwag lang yung negative ang iyong nakikita. Wala na bang nakitang kabutihan? Wala ka ba nakitang kabutihan sa ating dakilang Panginoon? But as for me, mga kapatid, I will not count those negatives. Although I need those negatives to produce power for the positive, but I will not exalt negative things. I will glorify my God. Come on, hallelujah. Please don't be covered with negative things only. There's a positive side on the other side. There's always the positive. And we will consider ourselves, hindi mo kayang malalagpasan ang biyaya ng Panginoon. Don't worry if your name will not be mentioned, as long as your name is in the book of life. Yun ang importante, mga kapatid. Hindi ka mabigyan ng appreciation, don't worry. We've been through this. We work hard. We spend time. But no word of appreciation. We do not care. We do not care if people will recognize you or not. As long as you are doing for the glory of God. Amen. What we want is the eyes of God, yung mata ng Panginoon, nakatingin sa atin, mga kapatid. Hindi nakikita ng tao ang iyong ginagawa dahil sila po'y natatakpan sa sariling plano. Pero ang mata ng Diyos walang pwedeng tumakip at magtabon. Araw-araw nakikita ang ginagawa mo. Hallelujah. And let's believe, Park Church, malapit na tayong bigyan ng Panginoon sa mga bagay nating inihingi. Hallelujah.